To give you a tip mga lods, bigyan ko kayo ng tip doon sa mga hindi pa nakakalam o doon sa mga kababayan natin na pupunta pa lang dito, sa mga EPS dyan na nagbabalak na mag-apply punta dito sa Korea, or sa mga sa mga nandiyan para sa Pinas na nakapasa na wala pang EPI, so naghihintay pa lang na magkaroon ng employer. So bibigyan ko kayo ng tip lods. Actually, this is not a tip, this is a pack or kaalaman para pagdating dito sa South Korea, malaman nyo kung tama ba o hindi tama na gawin. Dito sa South Korea mga lods, ang isang EPS ay hindi allowed na mag part-time sa ibang company. So, kapag halimbawa nag-part-time kayo sa ibang company at yung company na pinag-apply nyo, ni-raid ng immigration, halimbawa, binisita ng immigration at nakita na nagtatrabaho kayo doon, syempre, unang-unang hanapin sa inyo yung ARC ninyo. Lalo na ngayon, crackdown mga lods at may possibility na talagang mangyari yan sa inyo. So, yun nga, pag nakita kayo na nagtatrabaho sa company na yun, ayan, hahanapan kayo ng alien card at pag nakita na doon sa alien card ninyo ay iba yung address at hindi yun yung company na kung saan nakapirma kayo ng kontrata, ayan, maaari kayong hulihin ng immigration. Maaari kayong magkaroon ng penalty. Ang pinaka-worst na maaaring mangyari sa inyo, pagka nahuli kayo nagpa-part-time is ma-deport, pauwiin kayo ng Pilipinas. Yun ang pinaka-worst mga lods. Merong mga ibang pagkakataon na napapakiusapan pa ng amo, pero minsan may mangyayari na talagang pinapa-deport or pinapauwi na ng immigration kasi nga, bawal na bawal ang part-time dito sa South Korea para sa mga EPS. What's up guys, it's me Marlon, just for fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's video mga lods, meron akong i-share sa inyo. So isang kakaibang experience to nung isang kababayan natin na EPS, at gusto kong share sa inyo. Naisipan ko na rin na gawa ng content para magka-idea kayo kung sakaling nandito na kayo, para malaman nyo kung tama ba o hindi pagka ganito yung ginawa sa inyo ng sadyang ninyo or ng employer ninyo. Nag-chat sa atin, chinat nung isang kababayan natin. Ayan, mega loud shoutout sa'yo, Idol Bert Pintukan. Ayan, mega loud shoutout sa'yo, bro. Ayan mga lods, yung kanyang text. Ayan, kahapon lang siya nag-chat sa atin, nag-message ano. Sabi niya sa akin, hello sir, good evening. Sabi niya sa akin. So, hello po. Napanood ko po kasi yung video nyo about sa release. May tatanong lang po sana ako. Sabi niya sa akin. Concern ko po kasi, humina pasok yung company namin ngayon. Pinahiram kami sa ibang company, mag 3 months na. Ayan, nabawal pala yun. Pwedeng ma-cancel or mapauwi kami pag nalaman ng labor. Ano po kaya ang dapat namin gawin? So, ayan, kakaiba yung karanasan ng kababayan natin. Meron pala nangyayaring ganyan dito. So, kahit na ako, ngayon ko lang din narinig yung ganyan na experience mga lods. Yung isang EPS, ipapahiram ng mismong amo niya sa iba. Yung iba kasi ang ginagawa mga lods, meron nangyayari pero napakadalang lang. Halimbawa, yung sadyang mo may isang company, diba, ibang pangalan. So o kaya company nung anak or company nung sa kamag-anak, pero hindi yung company na mismong sa kanya, ibig sabihin ibang address. So minsan pag mahina yung gawa, doon sila pinapadala doon sa company ng anak or company ng kamag-anak at doon sila nagtatrabaho. So bawal ba yung ganun? So kagaya nga nung sinabi ko kanina mga lods, ano yan parang walang pinagkaiba doon sa pagpa-part-time mga lods. Diba nga, sabi ko kanina na ang pagpa-part-time dito sa South Korea or ang pag-aalba is bawal para sa mga EPS. So pagka halimbawa yung company kung saan ka nagpa-part-time, halimbawa na pinasok ng immigration yan mga idol, at syempre makikita kayo nagtatrabaho dun sa loob. Unang-una, hahanapan kayo ng ARC nyan, at pag nakita dun sa ARC nyo na hindi naman ito yung employer nyo, hindi naman ito yung address kung saan nakasulat dun sa ARC ninyo, ayan, magkakaroon kayo ng problema. So yung iba, may mga instances na pag nakiusap yung amo, penalty lang, pinagbabayad yung amo. Pero ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa inyo is yung ma-deport kayo. Di ba yung papauwing kayo ng immigration kasi nga bawal na bawal ang pagpo-part-time para sa mga EPS. So ibig sabihin, yung gano'n na ginawa sa kanila ng amo nila, bawal na bawal. Kasi nga, biruin nyo 3 months na pinapagtrabaho sila sa ibang company, pinapahiram kung saan hindi naman yun yung kanilang company, di ba? May violation yung amo nila doon. Bawal yun mga lods, bawal na bawal.
walang magiging problema doon kung hindi mapapasok ng immigration or kung walang makakatuklas dun sa ginagawa ng amo nila, no. Pero yun nga, pagka na-raid yung company na yon, doon magkakaroon ng problema. At ang naisip ko na magiging diyan mga lods, kahit na gano'n ang ginagawa ng amo nila, pwedeng makalusot yung amo nila doon pagka halimbawa napasok ng immigration yon at nakita na hindi doon sila naka-address or hindi yun ang company nila, pwedeng makalusot yung amo doon. Bakit? Paano? Sabihin lang niya doon sa labor, doon sa immigration na hindi ko naman alam na pumasok yung mga yan dyan. Pagkakalam ko, wala kaming gawa, pinagpahinga ko sila, hindi ko alam na nag-alba sila dyan. So pwedeng sabihin ng amo yun mga lods, tuso ang mga Koreano mga lods, sabihin ko sa inyo, huwag kayo masyadong titiwala sa mga Koreano. So maraming mga loko-lokong Koreano. So pag gano'n na sinabi ng Koreano dun sa immigration, halimbawa na nahuli yung mga kababayan natin, wala na. Sino magsasuffer doon? Yung mga kababayan natin, yung amo makakalusot, di ba? So napakahirap na sitwasyon. So ang in-advise ko dun sa kababayan natin, kung ganon ang ginagawa sa kanila ng amo nila, ayan, pwede siyang magpaalam, pwede na lang siyang magsabi na kung mahina yung company, magpaalam na lang na magpa-release para lumipat sa ibang company. So in-advisean ko siya na, kasi ako mga lods, ayan, i-ano ko na rin yung sarili ko, disclaimer mga lods, no? Ako isang ordinaryong lang dito, mga trabahador or isang OFW dito sa South Korea. So wala akong power na makipag-ugnayan sa mga ganyan. Tsaka isa pa, hindi naman ako magaling mag-Korean. So talagang sa mga ganyang kaso mga lods, ang talagang mag-handle niyan or ang talagang pinaka pwede natin lapitan dyan, yung mga nasa authority, may mga nasa pwesto or yung mga nagtatrabaho mismo sa mga foreign support center, ayan, yung mga migrant center, at yung counseling, ayan, for foreign workers, ayan. Kaya dyan tayo pwede mga lumapit. Ibig sabihin, sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga NGO pa yan or mga agency ng mga gobyerno. So dyan tayo dapat lumalapit or nanghihingi ng tulong. Inano ko sa kanya yung number ng counseling for foreign workers, ayan, kasi yun din yung nire-recommend ko dun sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng same case sa kanya. So sila yung mga tumutulong sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga amo, sa kanilang mga trabaho. Sabi ko sa kanya, tawagan niya. Pagka halimbawa may mga kaso kayo na ganyan mga lods, ang gagawin nyo, bibigay ko yung number dito mga lods para yun na lang ang kukontakin nyo pagka nagkaroon ng problema sa mga kaibigan natin na i-save nyo. Pero ito, binibigay din to mga lods ng sa training center, inaabot din tong card na to. Kung kayo na problema sa amo ninyo sa trabaho, dinadaya ko yung sweldo, minumulesta kayo o minamaltrato kayo, ayan, kahit na anong ahensya ng dito ng government na may kinaukol sa labor mga lods, pwede kayong lumapit, huwag kayong matakot. So diyan kayo sa kanila pwedeng magsumbong at sila yung kakausap doon sa amo nyo. So ang mangyayari dyan mga lods, pag halimbawang gano'n na sitwasyon, 3 months na pinapahiram kayo ng amo sa ibang company, sabihin nyo lahat yung concern nyo doon sa kung sino yung tatawagan nyo ng migrant worker na yan o yung foreign support center na yan. Sila yung tatawag doon sa amo nyo, ipapaliwanag na hingin yung side niya o bakit gano'n ang ginagawa na ganito ganyan, at papaliwanag sa kanya na bawal yung ginagawa niya na gano'n. So na mahina isang company, hindi pa rin reason yun mga lods na magpa-release ang isang EPS. Kasi alam naman natin na ang mga company dito sa South Korea is may mga season na sinasabi or seasonal. Merong season na mahina, merong season na malakas. So yung company nila, posibleng itong mga season na to mahina, yung kaya wala sila masyadong gawa. So pinapahiram sila sa iba at ayaw silang pakawalan ng amo nila. Siguro kasi nga sa mga susunod na buwan, malakas sila at mangailangan siya ng tao. So kung ganon ang nangyayari na pinapahiram sa iba, pwedeng pakiusapan yung amo na nadala naman sa maayos na pakiusapan mga lods na papakiusapan naman ng mga ibang Korean na sabihin mo lang na sa Janim, meron po akong mga responsibilidad sa Pilipinas na dapat bayaran. Ayan, marami po akong utang kaya hindi po ako po pwede na ganito sitwasyon na malit lang yung sahod o ganyan o kailangan ko po ng mas malaking kita. So napapakiusapan naman ng mga amo mga lods, pwede nyo silang kausapin. Ayan, lalo na pinapahiram na sila sa ibang company. So bawal na bawal yan mga lods, bawal kung magrereklamo yung EPS. Pero kung hindi magrereklamo yung EPS, wala naman magiging problema. At kung halimbawang ma-raid yung company na pinapasukan nila, doon magkakaroon ng problema. Pero katulad yan, kung hindi aalma yung mga EPS at hindi nila alam na bawal pala yun, or kahit na alam nilang bawal, kung okay lang sa kanila,
ayan, walang magiging problema. Kaya nga lang, yun nga magiging problema pag na-region ng immigration. At pag na-found out na hindi pala sila doon nakarehistro at hindi yun yung pinaka-employer nila at yung address nila, pwede silang magkakaso o ma-deport. So, yun ang pinaka-worst na pwede mangyari doon. Ang magandang gawin mga lods, pagka ganyan na mahina yung company nyo, yung kagaya yung sinabi ko kanina, makiusap kayo ng maayos yun sa amo nyo, na sabihin nyo na marami kayong mga responsibilidad sa Pilipinas. Sabihin nyo na may binabayaran po ako sa Pinas at kailangan kumita ng malaki. Kung kailangan na dramahan nyo para makumpinsin nyo yung amo nyo na i-release kayo. Kung samahan nyo ng kunting paiyak-iyak, diba? So para maniwala yung amo nyo. Pero yung sa ginawa ng amo nila na yan, na pinapahiram na sila sa iba, palagay ko pwede ng ground yan para magpa-release. Binigay ko sa kanya yung number ni ma'am. Sabi ko tawagan niya. Kasi ang mangyayari dyan mga lods, pag tinawagan niya yun at sinabi niya yung concern niya, si ma'am nakalimutan ko kasi yung pangalan tatawag doon sa amo niya at kakausapin, tatanungin kung bakit gano'n na nangyayari. So kung halimbawa si kabayan gusto niya lang magpa-release dahil sa gano'ng sitwasyon, o halimbawa sabihin niya na natatakot siya, baka mamaya mahuli sila ng immigration at mabadeport. So pwede ng reason yon mga lods, grounds na yon para lumipat ng ibang company. So kasi nga bawal yun yung ginagawa ng amo niya na pinapahiram yung mga EPS sa ibang employer. So meron nangyari na ganyan mga lods, ibang visa naman sila, mga seasonal worker, may kaibigan ako na nagpunta rito. So nangyari sa kanila, walang patrabaho yung employer na kumuha sa kanila rito. Mga seasonal, mga farm workers sila mga lods. Walang gawa or walang trabaho dun sa farm. May farm yung amo na employer na napuntahan nila rito, pero kukunti lang ang gawa, maliit lang, pero napakarami nila na kinuha na farm worker. So ang ginagawa pala nung Koreano na yon, pinapahiram sila sa ibang amo, pinagtatrabaho sila sa iba, tapos pinepresyuhan nung amo yung trabaho nila ng mas mahal. Halimbawa, pipresyohan sila ng 100,000 won sa isang araw. Sa pera natin 4,000 pesos yan. So ang pasa niya dun sa ibang employer, dun sa ibang amo, pinapahiram sila ng pinababayad ng 130,000 won. So ang binibigay niya dun sa mga farm worker is 100 lang. So yung 30,000 won dun sa amo, kinokobra niya. So halimbawa kung ilang worker yon, o sabihin na natin na 5, sa 30 di may 150 siya sa isang araw. Tumubo pa yung amo niya. So di ba? So yung ibang Koreano ganyan ang ginagawa. Kaya lang yun, ibang visa nun mga lods, C3 or yung E8 or yung mga farm worker na seasonal worker na tinatawag. So ganoon din mga lods ang diskarte ng mga ibang amo. Pero yung mga farm worker na yun is 5 months lang naman na nagtatrabaho rito. So yung mga ganyan na diskarte ng amo niya, maring mapalusot na rin kasi nga sa loob ng 5 buwan kaysa matenga yung mga kababayan natin na seasonal, at least kahit pa paano kumikita sila, di ba? So okay na rin. Pero sa mga EPS mga lods, yung mga ganyan na gawa ng amo or ng isang employer is hindi pwedeng i-tolerate. Kumbaga hindi siya tama mga lods, mali siya, mali. Kung okay lang sa'yo na ipahiram ka sa iba, walang magiging problema. Kaya lang kung magiging problema nga lang doon pagka na-raid yung company na yun, maaari kang sumabit, di ba? Kung halimbawa naman pinapasahod naman kayo ng maayos at hindi naman hirap masyado yung trabaho, di walang problema, di ba? Kaya lang ang magiging risk doon, yun nga, pagka nalaman ng immigration or na-raid yung company na yun at nakita kayo na nandun, pwede kayong ma-deport. So ganoon mga lods ang magiging ninyo pag halimbawang pagdating nyo rito sa Korea, ganyan ang ginagawa sa inyo ng amo. Ayan, kayo, humingi kayo ng advice dun sa mga kababayan natin na nasa authority, yung may authority. At sa pagkakaalam ko talagang hindi pwede yung ganyan na pinapahiram yung As of this present moment mga lods, napakaraming release, napakaraming naghahanap ng trabaho. Yung iba 1 buwan pa lang rito, 2 buwan pa lang, 5 buwan pa lang, ayan, naghahanap ng trabaho. Kasi nga maraming mahinang company. Yung iba pusang pinapaalis ng amo, yung iba naman nagpapaalam kasi nga basic lang yung sweldo. So katuwiran nila, nandito tayo sa South Korea, lubusin na natin, di ba? So kung hindi ka kikita ng malaki, sayang yung oras o yung panahon na tumatakbo, di ba? So yung iba naghahanap talaga ng malaking sahod. So yung iba naman ang ginagawa, nagpa-part-time din. Ayan, yung nag-aalba sa ibang amo, sa ibang company. Kaya lang, yun nga, sabi ko sa inyo, mayroon niyang risk or mayroon niyang panganib na kakibat. Dahil pagka
uulitin ko ulit, pagka yung company na pinapasukan nyo na-raid ng immigration at nakita na hindi naman kayo doon nakarehistro, hindi yung employer nyo, pwede kayong ma-deport. So ganun yun mga lods, pwede kang mag part-time pero at your own risk, diba? Make sure na hindi yan ma-raid or hindi yan kumbaga safe yan, hindi ka dyan mapapahamak, diba? So sa palaran. So yan lang mga lods, gusto ko i-share sa inyo tungkol sa part-time para sa mga APS. So hopefully sana nakapulot kayo ng idea, so, nagkaroon kayo ng idea na hindi pwede ang part-time para sa mga APS. So kung sa tingin mo na natuto ka dito sa video na to, please hit mo naman yung like button dyan sa baba. At kung sa tingin mo na informative yung mga video na katulad nito, ayan, paki-subscribe mo naman yung channel natin. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. So yan lang, that's all for now mga lods. Thank you so much for watching. Ingat-ingat and God bless sa inyo lahat.